So ito, meron akong bagong receive, Asus. Wala siyang power. So wala, hindi umilaw. Hindi ko na rin muna sinaksak kasi mamaya shorted. So ito is Asus M451D. So naka Ryzen to. Naka Ryzen yung processor. Ayan, syempre may video card din. So tatry natin to. Buksan muna natin. So ito, binuksan na natin. Ako kasi hindi ako basta-basta nagsasaksak para i-test. Gusto ko i-manual measure ko muna siya para siguradong wala tayong magiging ibang problema. So ngayon, i-measure muna natin kung safe ba siya i-test pag isisinaksak natin. So ngayon, alamin natin kung bakit siya walang power. So try natin. So ito, testing natin. Sa charge. Sa charging, okay siya. So ito sa taas. So yun, short siya. So ngayon, abiso mo natin si client kung magkano yung magagastos niya rito after kung makita yung eksaktong sira. So nandun yung sira. So check natin dun. So ito, iscan natin kung nasa yung short niya. So base dun sa thermal, ayun. So mayroon nag-short na part dun. So check natin yon kung yun ba yung sa likod or sa harap. Ito na, makikita niyo yung right ko doon sa presyo ko. So tatry na natin itong i-repair. So actually inabot pa ito ng isang araw bago niya pina-approve. So ngayon, try na natin. So ito na, binaklas ko na, niready ko na. So papakita ko ulit kung ano yung nag-short na part. So ayan. So ayun. Tatanggalin natin yun. So repair na natin to. Kaya to. So yung next short is ito. Itong capacitor na yan. So tanggalin natin. Tingnan natin kung kaya kong matanggal sa isang kamay. Wala kasi tayong handle. Try ko matanggal sa isang kamay. Tingnan natin. Tingnan natin. Tatanggal yan. Yun na. Tanggal na siya. So ayan. So yun yung short. So tingnan natin kung nawala yung short na part. Tingnan natin kung nawala. So tingnan natin ha. So ayun wala na yung short. Tingnan natin ulit. So ayan, testing natin. Wala na yung short. Isa pa. Wala na yung short So wala na yung short. So yung short, itong part niya yan. So ngayon, tatry natin palitan. Try na natin i-on. Ito na, pinalitan na natin yung capacitor. Ayan. So, testing na natin to. So try natin, kabit na natin sa case niya. So ito na siya, in-assemble ko muna. Hindi ko muna sinaksak yung battery. So tatry natin, isaksak ang charger. Ito. So, tingnan natin. Nag-on naman siya May ilaw na. So dapat yan mag-display. Yun. So ayan, nag-okay siya. Diretso ng boot. Ayos. Asus No Power. Salamat pala sa nagpadala nito from Cavite. Thank you.